Ito na po sir yung na road trace namin. So ito po ay 87 meters na. Bukas po is lalagyan na po namin siya ng gravel bedding. G1 pong ilalagay namin para siguradong tigas po ang pangilalim. Ayan. So dito ayusin na lang yung formworks nito. Diretso pa ganun, lalagyan po ng formworks doon. So mangyayari pong procedure ng buhos namin dito niyan. Hahatiin natin siya sa dalawa. So sa kalahati lalagyan po uli ng forma dyan. So maglalagay kami ng mga connecting rebars nya. 16mm po ang ilalagay namin dito. Pero doon po sa putol ng kalsada na yon, 12mm po na 8 piraso ang ilalagay namin. Hindi ko siya gawing 16mm kasi kapag binutas namin baka pumatipak po yung old concrete since pa 5 inches lang po yung ginawa nila noon. So gawin ko na lang siyang 8 pieces para medyo malilimit po yung, medyo masinsin po yung ano niya, yung pagkabakal. Pababaon na lang na medyo malalim-lalim. So ang procedure niyan, pag binutasan namin, lalagyan namin siya ng structural epoxy. So pati including yung bakal, tapos ipapasok po siya doon sa pinakabutas. And then bago siya buhusan, itong parteng ibabaw niya, lalagyan po namin, papahiran ko na rin ng structural epoxy yan para maganda po yung banding ng old sa new concrete. So ito po kung mapapansin nyo, pinakot-kot ko itong part na ito. Pinatambakan ko ng mga bato-bato kasi ito pong part na ito ay malambot. Nagputik po dito sa part na ito eh. So matigas na po ito. Tatampirin na lang po namin ito bukas kasama yung G1 na gravel bedding. So ayan, makapal siya. So kung mapapansin nyo po, kita naman po yan ay magsi 6 inches kasi sa forma pa lang. Yan po ay ang taas po niya 6 inches. Tapos tatampirin pa namin, bababa pa po yung lupa niyan. Papatsi po na maganda yung ating mga pang gravel bed na G1.